merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? 414 million combinations. Napakatagal yon. Kung tutuusin, DICT, you're still following? Now, ang sinasabi ngayon nila, possible naman daw yon. Especially, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours kaya nang matayaan ang lahat ng numero. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm so sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, sure lahat po on record yan, kung isusumpinan nyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Mariing itinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na nagkaroon ng manipulation sa nag-iisang nanalo ng 640 million pesos mula sa kombinasyon ng 649 Grand Lotto. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ng Vice Chairman na si Senator Raffy Tulfo na may mga natanggap siyang sumbong na mayroong kasabwat ang PCSO sa labas para tayaan ang lahat ng possible combinations sa 649 Grand Lotto, at ang sinasabing ginastos dito ay umabot ng 280 million pesos. Tinukoy pa ni Tulfo na ang 649 din ay napanalunan sa online, at maaari umanong manipulahin ang makina, para magkaroon ng automatic sequence betting, kung saan minuto o oras lamang ay kayang tayaan ang lahat ng posibleng numero na lalabas.
taga-COA, sure ka, and I need a record and a CCTV, dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV recorded and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by... Well, should be done. representatives. Is it madali sabihin should be done, but is it being done? Yes po, Mr. Chair. And you have proof that it is being done properly, which is A, paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. Mhm. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo. Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, naibig na kayo dyan, papalitan natin itong through the root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yun. Wala akong binibinta. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Mr. Yes, Chair, Mr. Robles. if I may, I understand po yung sinasabi niyo, yung meron ng nanalo, tapos hahabulin nila ng panalo. Ganun po ba ang from my system? I would just like to inform the committee that we had a say, ako po, when I came, yun din po ang una kong tinignan. But ang practice po is at 8:30, cut off na po. All bets are separated in a flash drive. Standalone po yun, it's not online. So, hiwalay na po yun. So, for that alone, hindi na po pwedeng ma-insert yun. May standalone po na computer. In fact, pag nanonood po ang mga tao sa amin, almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa standalone na yun. So, I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yun eh. Kaya kami po sa group namin, nauuna po kaming malaman because almost simultaneous po, paglabas ng number, indot siya. Almost simultaneous po. So, wag ko kayo mag-alala, there's no way mape-penetrate nila dahil nakihiwalay na po yung lahat ng bets na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. At our cut-off, kaya po 8:30 kami, cut-off na po yun. At 9 o'clock, draw na po. But there's a 30-minute yan na hindi na po pwedeng pasukan ng bets. Kahit po gustuhin, even online, hindi na po nila may papasok. Dahil ano po, Mr. Robles, dahil Kasi po, stand-alone na po yan, kumbaga naka-separate na po and that's ito. computer. Yung flash drive po, Flash drive. andun na po lahat ng Let me bet. remind you, Mr. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kaya i-corrupt. Well, In fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makorrupt yan. I'm just saying, Your Honor, that that's the process that we have. Kaya, para Ayun din sila, Mr. Robles. Yes, I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi ni anong pangalan niyo po, Madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya mapurap yan, kaya maihack. Yun yung aking pinu-point out dito. So, therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Ano pa, Mr. Chair? BIR, pagbabanggain natin lahat ng mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. September.
of 2023, all winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay, para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabihin natin, 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So mababanggaan cross-matching tayo. Yes, Mr. Chair. Ano lang po, kasi unfortunately, Mr. Chair, under Section 270 ng Tax Code, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless siguro po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are allowing us to disclose po. Dapat, then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoena. Kung kinakailangan pupunta sa korte, I will do that. Opo. Very important yan eh, kasi Yes. kasi pag nasagot dito lahat, tatahimik na ako. Kasi itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami nagdududa eh. Meron pang nag-chat sa akin, nag-text sa akin, Idol, sir, 20 years na ako tumataya, wala pa rin ako nanalo, at yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung mukha. Ito pa, lately, ang daming pera ng PCSO, poor editing pa. Sana naman lang kumuha kayo ng magaling na editor. Yung kinuha yung editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? So, Mr. Attorney Tibayan, sir, so how can we obtain that record? Kaya, Mr. Chair, actually, we can extract that data. Wala pong problem po. And kung timely na file po nila yung ay na-remit nila sa BIR. Yes, yun ang gusto ko. Pagbabanggain. Yung number of people na tumaya and then tumutugma doon sa amount na pinanalunan nila versus doon sa record ng BIR. Dapat magsisync yan. Tamang banggaan. Isa lang doon na numero that will not add up, then there's something wrong. Is it possible, Mr. Chair, if you can ask the consent of provide and the waiver pa rin po of the specific provisions of the NIRC? Baka po mahingi po natin. Okay, Mr. Robles, is that possible? Yung willingness po namin still, I'll just have to check po with our legal. Can our legal be recognized, Attorney Leia, Your Honor? Okay. Attorney, is it Attorney Jimenez? Okay, Attorney Leia Cristina Jimenez, ma'am. Good The morning, Legal Department ng PCSO. Yes, good morning, Mr. Chair. So, the consent of PCSO, under the Data Privacy Act, Your Honor, we can release those information subject to the subpoena issued by this committee. Okay, so pag nag-issue ng subpoena ang committee doon, you will oblige. Yes, yes, Your Honor. And also, At so bibigyan nyo doon bibigyan ng permiso yung BIR and para- also a written, if there is a written letter from the BIR. COMSEC, can you issue the subpoena? Hintayin natin si Coco. Kung nga pala. Wala ka ba? Okay. Sige. Okay, so, Mr. Robles, stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya, progressive. May binanggit ka kanina, anong tawag niyo po doon kanina? Kasi ang tawag ko doon progressive. Snowballing po, snowballing. So, kaya na natin maging snowballing, result ng snowballing, yung jackpot. Huwag na tayo magdagdag. Kasi yung pagdadagdag natin, para sa akin, hindi lang dahil sa pagdududa ng taong bayan, kundi sayang po
kinita na po natin yung price fund. Surplus, very good. Ang sarap pakinggan. May surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sobra-sobra na. Surplus means literally sobra na. So, dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangangailangan natin pobreng kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon natin i-boost yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang ang tulong. Sayang pa yung daan-daan milyon o bilyones. In this case, in December of last year, ang augmentation niyo umabot sa 1 point something billion. Tama? So yung 1.7, thereabouts, 1 point something billion, ibinuhos nyo na lang sana doon sa Kawang Gawa. Kaysa naman napunta lang sa isa, dalawa, o ilang tao lang nanalo. Mr. Chair, as I've said, yung po ay allocated po lahat. Kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin, pati po yung universal healthcare gain doon, kasi 40% po ng charity namin. So, as far as kung mas marami pang natulungan, definitely po, mas marami yung natulungan dahil na-enroll po yun eh. Bukod sa taxes, we gained more for charity, even the universal healthcare po. If I may, Makasingit po, Mr. Robles, yung magkano po yung augment for December? 1 point? May we recognize the Okay. NI? Kasi kung sasabihin mo sa akin na noong December, yung 1.7 billion na inaugment ninyo at sumobra pa kayo dyan, then medyo yung kilay na marami medyo bababa. Sa ngayon nakataas. How much was augmented from the prize fund reserve? So the additional amount It's the jackpot. Okay. So we have an existing computed jackpot price for a total of 368. Ma'am, diretso na po. Okay. Noong December, sa lahat ng Lotto games, 642, 645, 649, 655, 658, 58 ba? 658? Opo, 658 for a total of 1,336,000,000. 1.3. Opo, 1.3. Ang naging total sales po natin is 2.2 billion. Okay. So magkano ang napunta doon sa charity? 30% of that po, sir. Which is? 30% of 240 million. Ito may 1.3 tayo. Na sana yung 1.3, binuhos na lang natin doon sa sa Kawang Gawa. Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, kasi ang revenue allocation po namin is mandated by law. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all for the prize fund reserve, it will remain po sa prize fund po yun. Yun po ang, if our charter will be amended po. Okay, then we will change the charter. We'll change the charter and at the same time, papahinto ko yung pag-augment sa premyo. So, that will change the charter. Is that, yan ba ang sasabi ni Mr. GM? So, i-change ko yung charter ninyo na para hindi na kayo mag-augment. Opo, if you could help us po dyan sa limit. Actually, restricting po yung 30%, namin. Tataasan ko yan na para yung mga surplus, mapunta na sa charity. Sige po, if you could legislate, we would really appreciate that po. Kasi po, maraming mga probinsya na kulang ambulansya. Maraming mga probinsya na kawawa yung mga ospital. Maraming mga kababayan natin na namamatay dahil walang pambayad. Hindi na kidney dialysis, chemotherapy. With that billions and billions of pesos na surplus every single year, magdudugtong yan ng maraming buhay. So I will pass, i-revisit ko yung charter na to make sure yung mga surplus, all of that, should go to charity. Mr. Chair, there's a pending bill at the Senate now. If you could help us, it's called the PIFITA, Passive Income Financial Intermediary. So if you could help us there, that will reduce our documentary stamps from 20% to 10%. That will definitely go po sa malaking bagay po yun to charity. Hindi na po kayo mahirapan. It's already pending here.
and we will really release funds for charity. So if you could help us po doon. Okay. Sige, ako one of the author of that. Okay. So I'll make sure na Thank from you now po. on, Thank you po. wala na yung Defeat that. augmentation at yung mga surplus na yan, diretso yan sa charity. Wala nang kung saan-saan pang pwedeng gamitin. Papalitan na natin yung sistema yan. Now, pangalawa muna, kanina pa nakatingin sa akin si Ma'am Pulaay, yung 2,000 na machines, yung 2,000 na nawalan ng hanap buhay, gusto kong maibalik yun. Kawawa sila. Marami sa kanila nag-invest, mga retirees, OFWs, maliliit na tao na gustong magkaroon ng munting negosyo. Pinatay. Mamaya online, I'll deal with you. Dahil magkakaroon ng online. So, Mr. Robles, pag-usapan natin itong 2,000 na mga outlets, operators, and I want them back. Sige po, Your Honor, gagawin po namin ang paraan. Yun lang po kasing options namin, we are weighing it. Yung isa po kasing machine, 450,000. If we would continue reordering, ay masyado hong mabigat yun para sa kanila. Kaya we are looking for, paano kung hindi ho mababawi yun eh. Kaya, wag ho kayo mag-alala, Chairman. I will get back to you as soon as we find a solution. We have in a pipeline, just too premature. And then we will get maybe even more than 2,000, Mr. Chairman. Ms. Evelyn Javier ng Pulaay, may sinasabi niya 450,000 ang halaga ng machine. Ano pong reaksyon niyo? Kaya naman po yan ng PCSO na bumili talaga if they wanted. Di ba meron kayo na machine? So, Opo. so upgrading na siguro kailangan. We consider Bago that, po. Mr. Chair, we consider that tinanggihan ho ng bagong system, hindi na ho sila 25 years na po kasi yun eh, yung system na yun. So, we really have to migrate. Yung predecessor ko po at our board that went ahead of us, di na kailangan palitan. I think, nagkamali po sila sa number. Because when I asked management, they were requesting for 11,000. Ang recommendation pa ng management is really 11,000. And nung na-bid out po, which I came is already project implementation stage na po eh. They're already going 6,500 po. Ms. Javier? Mr. Chair, yung machine po na pinalitan ng bagong PLS, hindi po siya 25 years. Kasi we started po a machine when we started nung una-una pa. Ang ginagamit po naming machine, walang monitor, yung maliit lang po siya. Na parang yun ang ginagamit po na pangbilang ng mga bumoboto. I mean, wala po siyang monitor, parang pinapasok lang po at lumalabas. Po yung, to my understanding po, yung machine po, which they call legacy, na dapat po sana yun ang papayagan ng gamitin. Pwede po yung gamitin, hindi po, yun yung ginagamit namin bago ho nag-upgrade eh. Lahat ng agents po will testify for that. Lahat kami dito sa Luzon, wala po kaming problema na kahit na po siya matagal na, nagagamit pa po namin yung machine na yun. Kahit nga hindi ho kami nag-upgrade eh, nagagamit pa po siya. Ang hindi ho talaga maayos na machine ay yung pong Pacific Online, which is nakaano po dun sa Mindanao at sa Vismin, na dinala po rin dito sa Luzon. Nung nagpalit po ng gobyerno, dati doon lang po sila sa Vismin. Tapos po, nung time po ni President Pinoy, they were allowed po na mag-install din dito. Yung Pacific Online po, yun ang nirereklamo po even sa Vismin na talaga pong dilapidated na. Pero yung machine po ng Luzon, which belongs to the PGMC, kahit sino po, I will bring you all the agents na merong FLX po, maayos pa po, kaya yun ang nire-request po ng mga agents natin na na-displaced na pwede pa nilang gamitin yun at kung pwede yun po ilagay nila sa mga wala pa pong machine. Dahil it will take time bago po sila maka-order po eh. Mr. Robles, yung sinasabi ni Ms. Javier, Sige po, we will refer it po for the technical kasi hindi rin po siya expert, hindi rin po ako expert. So we will refer it po for a technical kung pwede nga po yan. Kasi po, inilawan po rin kami nag-run ng system. We have a provider po doon. So we will defer to that po. And tignan po natin yung validity ng sinasabi niya po. At we will get an opinion based on their study po para mahirap din kasi while ako nga po sabi ko po at least dapat mga 8,000 po eh.
But hindi po ako nag-decide at that time. So, we will, Mr. Chair, we will seriously look into it and study, validate yung kanyang mga observations. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyor Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.